Nasusunog ang buong lungsod, pero ang bida natin, busy sa pakikipag-usap sa sarili niya. Tinatanong niya ang sarili kung maalala ba siya ng kasaysayan bilang isang tapat na kabalyero na nanatiling loyal sa kanyang emperador hanggang sa huli, o bilang isang malaking tanga na pumusta sa maling tao. At ang nakakatawa pa rito, wala sa dalawang pagpipiliang yan ang gusto niya. Kilalanin natin si Kan, ang gwardiya ng palasyo na nagsilbi sa isang emperador na tuluyan ng nabaliw at nakipagsundo pa sa isang demonyo. Ibig sabihin, ang bida natin ay nakakuha ng pinakamalalang amo sa buong mundo. Sabi niya sa sarili, mas mabuti pang kalimutan na lang siya ng lahat. Ng tuluyan. Pero mukhang may ibang plano ang tadhana. Sa susunod na eksena, makikita natin ang lalaking ito na halos mawala na sa sarili. Sa tapat ng bangkay ni Kan, habang sinisigawan at tinatawag siyang tanga. Siya si Alo Reston, ang pinuno ng mga rebelde. At, hindi siya natutuwa, iyak siya ng iyak habang tinatanong kung bakit itinusok ni Kan ang sariling espada sa huling sandali. Parang, tol, pwede ka naman sanang tumakas na lang eh. Bakit mo ginawa to? Inaalog-alog niya ang bangkay ni Kan habang sumisigaw. Idilat mo ang mga mata mo, hayop ka. Pero wala na ang bida natin. Patay na ang ilaw. Wala na talagang tao. Ngayon naman, naglalakad si Kan sa kabilang buhay, na mukhang isang painting ni Van Gogh na natapon kung saan-saan, at naisip. Anya, ganito pala ang mamatay, ito na ba ang kalayaan? Ang maglakad ng walang hanggan sa loob ng isang screensaver. Ang pangit naman. Pero, sige na nga, kahit paano ay iniyakan naman siya ni Alo. Kaya medyo nakakatuwa rin, at naisip niyang i-enjoy na lang ang tinatawag nilang kalayaan nang biglang may isang asul na bolang nagniningning ang sumalubong sa mukha niya at pumasok direkta sa kanyang mata. Sa isang iglap, naidilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ni Alo pero bersyon na matanda at kulubot na nagsasabing isinilang siyang malusog. Binuhat siya ng matanda habang tinatanong ang kanyang ama kung gusto nitong kargahin ang sanggol. Tuwang-tuwa silang lahat dahil hindi man lang daw ito umiiyak at napakalakas na bata. Habang nangyayari to, ang utak ni Kan ay parang naglalag, sinusubukang intindihin ang mga nangyayari, hanggang sa nakuha na niya. Oh, Teisk, si Alo pala to, sobrang tanda na nga lang. At sa sandaling iyon, ang sanggol na si Kan ay humagulgol na ng iyak. Dahil napagtanto niyang ipinanganak siyang muli bilang apo ng matalik niyang kaibigan, kaya inakala tuloy ni Alo na napaiyak niya ang bata nang hindi sinasadya. Pero ang totoo, nagkakaroon lang si Kan ng matinding existential crisis habang nakadiaper. Mabilis na lumipas ang panahon. Nasa isang klase tayo ng kasaysayan kung saan ikinukwento ng guro kung paano ang marangal na kabalyerong si Kan na namatay. 45 taon na ang nakalilipas sa tabi ng emperador, ay inaalala ngayon bilang simbolo ng walang hanggang katapatan, habang nakikinig sa lahat ng ito ay si Charon, 10 taong gulang, at hinding-hindi niya ito nagugustuhan. Sabi ng guro, ang lolo mo, si Duke Alo, marahil ay gusto lang ibalik ang dangal ng kanyang kaibigan, alam nyo na, dahil mag-best friend silang dalawa noon. Pero sumagot agad si Charon. Hindi po. Tingin ko po ay mapagtanim ng galit si Lolo, kaya sinasadya niyang gawing bida ang patay niyang kaibigan para lang buwisitin ito, na naging sanhi ng isang epic na reaksyon mula sa guro. Ipinaliwanag ni Haron na hindi matanggap ni Alo na gusto lang ni Kan ng tahimik na kamatayan, at hindi ang maging isang tanyag na bayani. Gusto lang niyang pumanaw ng mapayapa, pero ngayon ay ginagawa pa siyang bida sa mga propaganda. Nang marinig ang teoryang ito, pinagpawisan ng malapot ang guro dahil ang isang 10 taong gulang na bata ay bigla na lang naglabas ng pinakakontrobersyal na teorya sa kasaysayan. Sabi niya, kung sasang-ayon ako sa inyo, baka patayin ako ng mga kawal ng Duke dahil sa kalapastanganan, kaya hinding-hindi ko pa naisip ang ganyang pananaw noon. Tumawa si Charon at sinabing nagbibiro lang siya. Pero oo, nag-reincarnate nga siya bilang si Charon Reston, ang anak ng bunsong anak ni Alo na si Count Pale, at asar na asar siya na. Ginawa siyang hero ni Alo, gayong ang kabaliktaran ang gusto niya. At habang pinag-uusapan ng kanyang ama, lumingon tayo kay Pale na nakaluhod at nagdarasal. Ang lalaking ito ang definisyon ng kabaitan. Hindi kailanman nagising ang kanyang mahika, kaya halos mamatay siya. Sa pag-aalala na baka naipasa niya ang pasakit na ito sa kanyang anak. Hinawakan ni Charon ang balikat nito, at sinabing siya ang pinaka-the best na tatay sa mundo. At doon na lumambot ang puso ni Pale, niyakap niya ang anak at pinisil-pisil ang mga pisngi nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto ni Charon para sa hapunan. At syempre, ang sagot ng bida natin ay karne. Nang gabing iyon, nakahiga si Charon sa kanyang kama, iniisip ang nalalapit na seremonya ng awakening, at naalala niya ang paliwanag ni Alo na hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng kapangyarihan, at kahit magkaroon ka pa, hindi sigurado na ikaw ang magiging susunod na pinuno ng pamilya. Bukod pa rito, may isang mahiwagang sikreto na ang pinuno lang ng pamilya ang nakakaalam. Nagtanong ang batang si Kan kung ito ba ay kayamanan o isang libro ng mahika, nagkunwaring hindi.
Interesado pero halatang halata ang kuryosidad. At nangako si Alo na sasabihin sa kanya ang sikreto kung magiging pinuno siya. Ang sagot naman ni Kan ay mas gusto na lang niyang mamuhay ng tahimik sa isang liblib na lugar, pero ang totoo, gising na ang mahika ni Charon. Ang asul na aura ay nagsimula ng kuminang sa paligid niya at naisip niya, Tay, huwag kang mag-alala, ako nang bahala rito. Mukhang, mahika. Nagsimulang magningning ang asul na aura sa paligid niya at naisip niya, Papa, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Lumalabas. Gising na pala siya kanina pa, pero pinili niyang ilihim to sa lahat. Kinabukasan, tumuloy na ang pamilya papunta sa kabisera at sobrang excited ang ating bida na makasakay sa tren. Sabi ng nanay niya, naging posible lang ang pagkakaroon ng tren dahil sa tatay niya. Kinindatan pa siya nito habang sinasabi kung gaano talaga kagaling ang tatay niya. Kahit si Charon ay nabilib din, sa isip-isip niya, kahit hindi marunong gumamit ng mana si Pal, talagang may ibubuga pa rin ito sa ibang paraan. Siya lang naman ang nagpondo sa tren at iba pang mga mahiwagang kagamitan, at nag-aambag pa siya ng 30% sa kita ng dupe. Pero mabilis din niyang nakalimutan ang lahat ng yon at naging parang bata sa sobrang tuwa dahil unang beses niyang makasakay. Habang nasa biyahe, natanaw ni Charon ang pangunahing lupain ng pamilya Reston, ang Azure Sea Fortress, at sumungaw ang isang pilyong ngiti sa kanyang mukha. Iniisip niya ang muli nilang pagkikita ng lolo niya, ang dati niyang kaibigang si Halo, at kung paano niya ito ginawang isang tanyag na figura sa kasaysayan. Pero may ibang plano si Charon. Gagawin niya ang kabaligtaran ng lahat ng binuo ni Halo, titiyakin niyang mawawalan ng saysay ang lahat ng pag-aalala nito, at magiging isang taong hinding-hindi karapat-dapat sa pangalan ng kanilang pamilya. Mukhang sisiguraduhin ng ating bida na siya ang magiging pinakamalaking kabiguan ng pamilya sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, matapos siyang gawing mukha ng propaganda ng labag sa loob niya, hindi ko na siya masisisi. Sinabihan niya ang dati niyang kaibigan na maghintay lang dahil paparating na ang kanyang mahal na apo. Nag-iba ang eksena, pumasok na ang tren sa istasyon, at ang matandang nagngangalang Henrich ay nakipagpalitan ng formal na pagbati kay Pal. Agad namang napansin ni Charon ang mga kabalyero sa paligid, at pinagtitinginan na siya ng mga ito dahil nararamdaman nilang gising na ang kanyang mana. Naisip niya na ibang-iba ang mga taong to, kumpara sa mga walang kwentang tauhan sa kanila. Talagang mahuhusay sila, at alam niyang oras na lang ang bibilangin bago ito malaman ni Halo. Pero wala siyang pakialam. Dumiretso na siya sa main palace at isang babae ang naghatid kay Charon sa isang reception room, at sinabihan siyang maghintay muna doon habang nakikipagkita ang tatay niya sa mga nakatatanda sa pamilya. Tumingin-tingin sa paligid si Haron. At naisip niya, anak ng reception room pa lang to pero ang laki na agad. Sobrang tindi ng fortress na to. Maya-maya ay nainip na siya at pinagsisihan kung bakit hindi na lang siya nagpahatid sa silid-aklatan. Tapos, may isang bata na nagsimulang asarin siya mula sa kabilang panig ng kwarto at nagsabing, sa library agad pagkarating gaya ng sabi sa mga chismis. Isa kang hamak na bookworm. Napalingon si Charon at nagtanong sa sarili, sino naman tong mokong na to? Nagpatuloy ang bata sa pang-aasar, at sinabing dahil hindi naman kailanman nagising ang mahika ng tatay ni Charon, siguradong wala rin siyang pag-asa. Kaya mas mabuti pang mag-aral na lang siyang mabuti para kumita ng pera gaya ng mga ordinaryong tao, tulad ng ginagawa ng tatay niya. Dinamay pa pati ang gupit ni Charon. Pero dito nagkamali ang gagong to. Dahil hinamon niya ang ating bida ng away. Masyadong bilib ang kulugong to sa mahiwagang kapangyarihan niya, at sinabing bibigyan niya ng leksyon ang ating bida ngayon. Dahil doon, tinitigan siya ni Charon ng diretso sa mata. At nagtanong kung nagpapalaki ba ang pangunahing pamilya ng mga siga o kung ano paman. Nawala ang yabang ng bata nang maramdaman ang aura na inilalabas ni Charon, kaya napautal na lang ito. Sandali, kailan ka pa nagising? Wala ring nabanggit ang tatay mo? Sinagot siya ni Charon na pati ang tatay niya ay hindi pa alam to. At ang mas importante, walang puwang para sa dalawang siga sa bahay na to, kaya ako na ang gaganap sa papel na yon. Kaya lumayas ka na. Naiwang tulala at litong-lito ang bata. Samantala, naisip ng ating bida na, tapos ang usapan. Oras na para matikman mo ang bagsik ko. Sunod na eksena ay sa pagpupulong ng mga nakatatanda kung saan pinag-uusapan nila ang pagkagising ni Charon na kinumpirma na ng 3 kapitan kasama si Rafael, ang pangalawang prinsipe, na punong-puno ng hinala at nagtatanong kung ano ang pinaplano ni Pal, pero sagot lang ni Pal, pare, wala nga akong kaalam-alam. Habang ang panganay na anak na si Tail ay sinabihan si Rafael na huminahon sa kanyang mga conspiracy theory dahil hindi naman kailanman nagising si Pal, kaya naman tinawag siya ni Rafael na kaawa-awa hanggang sa may isang lalaking biglang pumasok sa silid at sinabihan si Henrich na magmadali. Agad namang sumunod si Rafael sa mayordomo habang ang lahat ay nagtataka, para lang makitang bugbog sarado si Leo at nakahandusay sa sofa, na tila ba nakipagsabayan ng 12 round kay Mike Tyson. Nang makita ang kalagayan ng kanyang anak, nagwala si Rafael at biglang
Sinunggaban ang ating bida sa Coelho habang nagsisigaw tungkol sa kagandahang asal at kung ano ang pumasok sa isip nito. Habang sinusubukan ni Pal na mamagitan, kalmadong nagpaliwanag si Haron na nilait ni Leo ang kanyang tatay at hindi niya hahayaang mangyari, yon nang wala siyang ginagawa. Dahil dito, tinawag ni Rafael na kawalan ng galang ang ginawa niya hanggang sa hinawakan ni Pal ang balikat nito. At sinabing tama na. Pero binalikan ni Rafael si Pal at sinabing dahil sa maling pagpapalaki niya, kaya naging ganyan si Charon. Dito na nagbitiw ng salita si Henrich, ang Duke mismo ang maglalabas ng hatol, kaya naman ang lahat ay natigilan habang naglalakad sila patungo sa opisina ni Halo, habang si Rafael ay galit na galit pa rin. Sa loob, nandoon na si Halo. Tinanong niya kung bakit nagdulot si Sharon ng ganoon kalaking gulo pagkadating niya, hindi hinayaan ni Alona. Magpaliwanag ang iba at sinabing, hindi sa iyo ako nagtatanong. Gusto niya itong marinig ng direkta mula kay Charon. Dagdag pa niya, pinalaki ng maayos ni Pale ang bata kaya imposibleng gagawa ito ng kung ano-ano nang walang dahilan. Siguradong may paliwanag ito, nang makitang binibigyan siya ni Alo ng pagkakataong magpaliwanag bago ang parusa. Nagulat ang bida natin at naisip, hindi bagay sa iyo ang magpanggap na mabait, bastardo. Sinabi niya rito na nilait ni Leo ang tatay niya. Dahil dito, tinawag siya ni Rafael na sinungaling hanggang sa hinampas ni Alo ang lamesa habang sumisigaw. Inutusan niya si Rafael na manahimik at hiningi, paano mo nakuha ang lakas ng loob na itaas ang boses mo? Napaatras na lang si Rafael. Sinabi ni Alo na ipatatawag nila si Leo para kumpirmahin ang mga nangyari, tapos ay humarap ulit kay Charon. Dagdag pa niya, hindi lang ito ang gusto kong itanong sa'yo. Sumagot naman si Charon nang walang pakialam. Kung tatanungin niyo po ako tungkol sa kapangyarihan ko, 3 taon na ang nakararaan noong nagising ito. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ay napanganga sa narinig na balita. Tinanong ni Alo kung bakit itinago niya ito kahit sa sarili niyang ama. Nakababaliw isiping nagising ang kapangyarihan niya ng mag-isa sa ganoong edad. Sumagot si Charon na napagtanto lang niyang mahika pala iyon matapos niyang magbasa ng isang libro. Noong naintindihan na niya ang lahat, nagpasya siyang mas mabuting itago na lang muna ito sa sarili niya. Nang tanungin ni Alo kung bakit, ang pinakabaliw na sagot ang ibinigay ni Charon. Masaya ang may sikreto. Mas naging masaya pa kasi walang kaalam-alam ang mga kabalyero rito. Literal na tinrol ng batang ito ang lahat sa loob ng 3 taon para lang maglibang. Inilabas ng mayordomo si Leo na balot na parang mumi. Tinanong siya ni Alo kung nilait ba niya ang tito niya. Nag-aalinlangan si Leo, pero agad na umakting si Charon sa paraang kapanipaniwala talaga. Sinabi niya na kahit pa pinagtawanan ng pinsan niya ang tatay niya, hindi niya pa rin dapat ito sinaktan. Nagkunwari siyang nagkasala siya. Sobrang natakot si Leo, at biglang nagka-flashback ng matinding stress. Naalala niya ang aura ni Charon kaya sumagot na lang siya ng, opo. Totoo po iyon. Kaya nagpasya si Alo na ipagpaliban muna ang parusa. Pinauwi muna sila hanggang sa matapos ang seremonya ng paggising bukas. Noong mag-isa na lang sila, tinanong ni Alo si Henrich. Sabi ni Henrich hindi siya sigurado, pero marami raw talagang aspetong nakamamangha. Sumang-ayon si Alo, napansin na mag-isang nagising si Haron at itinago ito ng ilang taon. Parang kinuwestiyon din ng bata ang husay ng mga kabalyerong nakatalaga sa teritoryo ng tatay niya. Para bang pinariringgan niya si Alo na pinababayaan sila. Sabi ni Henrich masyado lang siyang nag-iisip, pero sumagot si Alo. Sana nga ganoon lang. Iba ang batang ito at determinadong magtagumpay sa seremonya niya. Hindi sapat ang basta paggising lang ng mahika, sobrang curious ni Alo sa mga susunod na mangyayari. Nagbago ang eksena at makikita ang isang altar sa gitna ng kagubatan kung saan gaganapin ang seremonya. Gabi na at inihatid si Charon sa kagubatan kasama ang buong pamilya. Tumingin si Charon sa paligid at naisip, talagang tinawag nila ang lahat para lang dito. Nandoon pati ang mga retiradong lolo na kayang-kaya pa ring manapak. Nandoon din sina Line at Leo. Kompleto ang buong tropa, kaya napagtanto ni Haron na napakahalaga pala ng seremonyang ito. Sa wakas, narating nila ang altar na may mahiwagang bato. Ito ang bato ng panunumpa. Ipinaliwanag ng lolo niyang si Alo na makakakita si Haron ng isang dimensyong puno ng bangungot na sadyang ginawa para sa kanya. Ang layunin ay kumuha ng sandata mula sa mundong iyon at sirain ito, tumango lang si Charon. Handa na siya at itinaas ang agimat na parang mag-invoke ng higanteng si Exodia. Sa sandaling dumikit ang agimat sa bato ng panunumpa, nagsimulang magka-glitch ang realidad. Nagkagulo ang oras at espasyo. Sobrang tindi ng pressure, kaya lahat ay naging handa. Tinanong ni Alo si Charon kung natatakot ba siya. Nag-aalala si Pale, pero nagkibit balikat lang si Charon. Sabi niya, babalik siya agad. Ang pagsira sa mga bagay-bagay ang palagi niyang kasanayan. Habang pumapasok sa lamat ng realidad, binigyan siya ni Alo ng huling payo na talunin ang kanyang takot. Pumasok si Charon sa portal at hulaan niyo kung ano ang nakita niya. Nagbalik siya sa dati niyang katawan. Nakita niya ulit si Khan, ang aso-asohan ng emperador, sa araw ng revolusyon. Galit na galit si Charon sa alaalang ito.
Dahil sa matinding pagsisisi, parang isinusumbat sa kanya ng mismong bato ang mga bangkay ng mga kasama niya na pinipilit siyang balikan ang pinakamasakit na araw sa buhay niya. Habang naglalakad siya papunta sa silid ng trono, isang nakakapangilabot na boses ang narinig niya, tinatawag siyang anak ng mga asul na lobo at bumabanggit tungkol sa isang sinaunang kasunduan sa kanyang mga ninuno. Napaisip si Charon, galing, demonyo ba to? Pero masyadong misteryoso ang boses, sabi nito, hindi. Bata, masyadong puro ang dugo mo para lapitan ng isang hamak na demonyo. Ngayon, magpakalalaki ka at pumunta ka sa tronong yan. Itinulak niya ang mga pinto at heto na. Ang trono na kinahumalingan ng emperador hanggang sa puntong nakipagkasundo pa ito sa demonyo makuha lang ito. Nakatayo doon si Haron, na pagtatanto na ang lahat ng mga kasama niya ay namatay dahil sa kung anong nakaupo sa tronong iyon, at pakiramdam niya ay tinatapakan niya ang kanilang mga bangkay para lang makalapit. Patuloy ang boses sa pagsasalita tungkol sa kung paano sa wakas ay dumating na rin si Charon, ang pinagpala ng malamig na dagat ng Hilaga. Sa ngalan ng asul na angkan, maligayang pagbabalik sa tahanan at kung ano-ano pa. Pagkatapos ay nakita ni Charon ang dati niyang espada noong kaan pa siya. Ang ibinigay sa kanya ng emperador na tinatawag na ruin. Sorpresa! Isa palang demonyong espada to, at inuutusan siya ng boses na lagyan ito ng kahit konting mana. Pero sumagot agad si Charon, wag na lang po, salamat, nilalamon ng espadang yan ang kaluluwa ng mga tao. Pero mapilit ang boses, sinasabing nalinis na ito ng lolo ni Charon at ang nakikita niya ay isa lamang ilusyon ng demonyo na sinusubukang takutin siya. Nagdadalawang isip pa rin si Haron dahil ang paghawak sa espadang iyon ay maaaring magpabalik sa lahat ng alaala niya ng bulag na pagsunod sa mga utos ng emperador. Hanggang sa maalala niya ang sinabi ng lolo niya na dapat niyang harapin ang kanyang takot. Doon na nag-sink in sa kanya. Kaya pala. Masyadong mabait si lolo tungkol dito, dahil nalaman niyang ang seremonya ay hindi lang basta pagkuha ng isang astig na sandata. Isa itong therapy na nagbalat kayo bilang pagsubok sa sandata, kung saan ang tagapagmana ng pamilya ay kailangang harapin ang kanyang pinakamalaking takot. Kaya hinawakan ni Charon ang espada at sinabing, sige, kung ito pala ang plano, tapusin na natin to. Sa sandaling idinaloy niya ang kanyang mana rito, bigla siyang itinapon sa ilalim ng karagatan kung saan siya lumulutang, habang nagtatanong sa sarili, ito ba ang Azure Clarity? Nakita niyang nagbabago ang espada mula sa pagiging isang demonyong talim tungo sa isang bagay na napakapuro. Napagtanto ni Charon na hindi ito basta-bastang espada. Ito ang orihinal na espada ng ninuno niyang si Rael. Ang lolo niya ay mayroon ding progenitor sword, pero ang isang ito ay napakalakas at kakaiba sa karaniwang estilo ng pamilya, kaya literal itong binura sa mga aklat ng kasaysayan. Biglang nagwala ang espada. Naramdaman ni Charon ang nakakalunod na kapangyarihang dumadaloy sa katawan niya, habang pilit na nagtitiis at nagtatanong kung anong nangyayari. Sumagot ang boses. Magtiis ka, bata. Iniuukit ng espada ang mana nito sa loob mo. Inisip ni Charon na ito na ang pinakamatinding power-up na naramdaman niya sa buong buhay niya, at tinanong sa wakas, ano ang tunay nitong pangalan. Naging madrama ang boses, ipinaliwanag na ito ay isang espadang ginawa partikular para pumatay ng mga demonyo. Takot na takot ang mga demonyo rito, kaya binura nila ito sa sarili nilang mga alaala. Isinilang mula sa malalim at madidilim na dagat ng Hilaga, ang tunay nitong pangalan ay Guillotine, ang espada ng bitay. Habang nakatitig sa talim, nagpatuloy ang boses. Bagay na bagay raw ito sa tadhana niya, madilim gaya ng kailaliman ng dagat. Na-curious na si Haron at tinanong kung sino ang boses na ito, iniisip na baka ito ang asul na dragon, ang tagapangalaga ng kanilang pamilya. Pero binweltahan siya ng boses na, hindi mo pa karapat-dapat malaman ang tunay kong pangalan. Sabi pa nito, kapag naging sapat na siyang malakas para pagharian ang mga dagat, mahahanap niya ito sa dagat ng Hilaga. Medyo nainis si Charon pero nag-focus na lang siya sa mas importanteng bagay gaya ng, paano ako makakalabas dito? Sabi ng boses. Parang hindi mo alam At napangiti si Charon, napagtantong kailangan niya lang wasakin ang trono. Idinaloy niya ang kanyang mana sa guillotine at hinampas ito ng buong lakas. Sa labas, ramdam na ramdam ang tensyon. Napansin ni Aulo na parang stress na stress si Pal, kaya sinabihan niya itong kumalma. Pero humingi ng paumanhin si Pal, sinasabing mahirap makitang pinagdadaanan ng anak niya ang isang bagay na hindi niya mismo naranasan. Dahil dito, binigyan siya ni Aulo ng ilang payo ng isang ama tungkol sa pagkontrol sa sarili. Pero biglang muling nagningning ang bato ng sumpa. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito bumukas, kundi tuluyan itong nagkadurog-durog. Nagulat si Aulo habang nagbabago ang paligid. Kumakabog sa enerhiya ang buong kagubatan at ang buong altar ay nagsisimula ng gumuho. Tanong ni Aulo, anong nangyayari? Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, kalmadong naglakad palabas si Charon bitbit ang bago niyang espada, na parang hindi lang siya kakatapos magwasak ng isang dimensyon. Lahat ay nakatingin sa kanya, hinahanap ang bato ng sumpa na biglang naglaho. Parang ang naisip ng bida natin ay, ipasa ang pagsubok sabay wasak sa pagsubok, bakit hindi, di ba? Lahat ay tulala at hindi makapaniwala sa nakikita nila.
na mahirap makita ang kanyang anak na dumaranas ng isang bagay na hindi niya pa naranasan kailanman. Dahil dito, nagbigay si Aulo ng ilang matalinong payo bilang ama tungkol sa pagpipigil sa sarili. Pero bigla, muling nagliwanag ang bato ng sumpa. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito bumukas, kundi tuluyan na itong nagkadurog-durog. Shock si Aulo habang nagbabago ang anyo ng realidad sa paligid nila. Tumitibok ang kagubatan sa sobrang lakas ng enerhiya at ang buong altar ay nagsimulang gumuho. Nagtanong si Aulo, ano ang nangyayari? Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, kalmadong naglakad si Charon bitbit ang kanyang bagong espada na parang hindi niya lang winasak ang isang lihim na dimensyon. Nakatitig ang lahat sa kanya, hinahanap ang bato ng sumpa na bigla na lang nawala. Naisip siguro ng ating bida, bakit papapasa sa pagsubok kung pwede mo naman itong wasakin? Tulala ang lahat at talagang hindi makapaniwala sa nakikita. Na kailangan niyang buuin muli ang kanyang katawan gamit ang mahika, na isang kakayahan lamang ng isang 8-star na kabalyero. Isipin mo yung nangyari si Paul, hiyaw ng hiyaw kay Charon habang inaatake ng matinding panik. Ano ba? Ang ginawa mo? Bakit mo sinira yung bato? Pati si Charon, natataranta na rin kasi sa totoo lang, wala siyang kaide-ideya sa kung anong klaseng kapangyarihan ang pinakawalan niya. Habang nangyayari to, nakatitig lang si Alo sa sandatang biglang lumitaw, at namutla ang mukha niya habang ibinubulong niya, ito ang guillotine. Akala niya walang nakakaalam tungkol sa espadang to dahil matagal na itong binura sa kasaysayan, parang si Voldemort lang sa Harry Potter. Ang head ng pamilya at ang mga matatanda lang ang nakakaalam ng kwento nito sa pamamagitan ng sabi-sabi. Kaya naman nagtataka si Alo kung bakit ang espadang legendary at bawal na to ay bigla na lang lumitaw ng ganoon kadali. Ngayon, hinarap niya si Charon at tinanong kung natatakot ba siya sa espada, pero biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Alo at may ibinulong tungkol sa nalalapit na kasunduan. Tiningnan lang ni Charon ang lumang kaluluwa ng kamatayan sa paanan niya at simpleng sinabing, hindi, ayos lang ako, at sumagot naman si Alo ng, sige. Pagkatapos noon, sinimulan niyang ipaliwanag na noong unang panahon, nakipagkasundo ang mga ninuno nila sa Blue Dragon. Para ubusin ang lahat ng demonyo, pero bigo silang lahat, kaya iniwan nila ang Oathstone na to bilang ebidensya na sinubukan nila, at ipinasa ang responsibilidad sa mga susunod na henerasyon, at ngayon, mukhang si Charon ang kawawang bata na kailangang tumapos sa nasimulan nila. Itinaas ni Alu ang kamay niya sa isang madulang paraan at ipinahayag na si Haron, na anak ni Paul, ay isa ng opisyal na miyembro ng kuta na pinili mismo ng guillotine. At karapat-dapat na matuto ng estilo ng Mother Spirit. Mukhang cool pakinggan, pero kung iisipin mo, parang sinasabi lang nila na, congrats, kasali ka na sa isang matandang awayan ng magkadugo. Habang nangyayari to, nakatayo lang sa malayo si Raphael. Umuusok pa rin ang ilong sa galit dahil sa pangit na gupit ng anak niya at bumubulong na hindi siya makapaniwalang ang isang bata ang makakatanggap ng ganitong karangalan, habang si Tel naman ay mas kalmado at mas interesado lang sa mismong espada. Habang ang lahat ay nag-uusap, pinalalakas ni Paul ang loob ni Charon at sinabing akala niya ay kabisado na niya ang lahat ng sandata sa bodega ng pamilya pero ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bagay na to at kinikilabutan siya sa tuwing tinitingnan niya ito. Inamin niya na ang tinatahak ng anak niya ay isang landas na hindi niya kayang lampasan, pero hindi niya hahayaang maging hadlang ang gulo sa pamilya sa tagumpay nito. At ipinaalam ni Alo na tapos na ang awakening ceremony at oras na para umalis. Habang papaalis na sila, biglang sumabog sa galit si Raphael at sinigawan ang kapatid niyang si Tel, tinatanong kung talaga bang tatayo lang siya roon at walang gagawin. Sabi naman ni Tel, kailangan nilang mag-usap ng sarilinan sa lalong madaling panahon at dagdag pa niya na kahit ang isang taong kasing ganid at kasing ambisyoso ni Raphael ay dapat maramdaman kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Dahil dito, tinanong nila kung alam ba ni Tel ang tungkol sa espada. Ang sagot niya, hindi, ngayon ko lang din niya nakita, na naging dahilan para lalong mawala sa sarili si Raphael. Sabi niya, hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao, anak pa ni Paul, ang napili. Sinubukan ni Paul na magpakahinahon at sinabing hindi ito ang tamang oras para sa away pamilya. Kinabukasan, doon naman tayo sa istasyon ng tren kung saan ang nag-aalalang ama na si Paul ay tinatanong si Charon kung magiging ayos lang ba talaga siya. Mag-isa sa kuta. Ang sagot naman ni Henrich, pare, may mas ligtas pa ba na lugar kaysa sa kuta? Inamin naman ni Paul na, tama siya, ligtas nga roon sa mga panganib mula sa labas. Pero ang inaalala niya ay ang mga panganib mula sa loob mismo. Ang tinutukoy niya ay ang mga traidor niyang kapatid, kahit na nag-aalinlangan siyang may gagawin silang masama habang naroroon ang tatay nila. Sa kuta. Tumikhim si Henrich at ibinalita na ang taong magtuturo kay Charon ng estilo ng Mother Spirit ay walang iba kundi si Lady Sabina. Nang marinig ang pangalang iyon, nagliwanag ang mukha ni Paul at sinabing matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita ang tita niya. Pero kung siya ang magtuturo kay Charon, makakahinga na siya ng maluwag. Agad namang nakilala ni Charon ang pangalan. Siya ang kapatid ni Alo,
isang master na kasinggaling din niya at kilala noon sa bansag na White Wolf. Sinabi ni Paul na palagi siyang nilalayaw ng tita niya noon, kaya dapat ay hindi ito bastusin ni Charon. Nangako naman si Charon na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Idinagdag pa ni Heinrich na naghahanda ang head ng pamilya ng matitirhan para kay Paul doon sa kuta para makabisita siya kailanman niya gusto. Dahil dito, humagulgol si Paul na parang bata at sinabing, sobra-sobra ang pasasalamat niya sa tatay niya. Sabi naman ni Heinrich, wala lang yon. Nagpaalam na si Paul at sinabi, kay Charon na tawagan lang siya kung kailangan nito ng tulong bago ito sumakay pabalik ng tren. Naglakad naman si Charon papunta sa tuktok ng kuta habang sinasabi ni Heinrich na dapat na siyang magmadali dahil naghihintay na si Sabina. Sumagot si Charon ng, opo, hindi ko dapat paghintayin ng lola ko. Pero pinigilan siya agad ni Heinrich at binigyan ng isang mahalagang payo. Galit na galit si Sabina kapag tinatawag siyang lola, kaya dapat iwasan ni Charon ang salitang yon kahit anong mangyari. Kahit na nagpasalamat si Charon, sa babala, naisip niya sa sarili niya na, ano bang masama kung tawaging lola ang isang lola? Pumasok sila sa kuta at ipinaliwanag ni Heinrich na mga direktang kaapo lang ang pwedeng pumasok sa silid ng pagsasanay na to. Sinabi niya kay Charon na nandoon na si Sabina pati na rin si Leo. Sobrang na-excite naman si Charon dahil mukhang masaya ang makipagsanayan kay Leo. Lalo na't si Leo mismo ang nakiusap na magsanay sa ilalim ng gabay ni Sabina. Sabi ni Charon, papasok na siya at habang tumatakbo siya palayo, pinanood lang siya ni Heinrich at naisip na magiging maingay na naman dito. Nakatayo si Charon sa tapat ng pinto. At agad niyang naramdaman ang nakakatakot na aura mula sa loob. Naisip niya, oo, seryosohan na to. Noong oras na yon, may narinig siyang boses na nagtatanong kung balak ba niyang tumayo lang doon, buong maghapon na parang tanga. Pumasok siya at yumukod ng may paggalang, pero napatulala siya nang tanungin siya nito kung nagulat ba siya. Iba ang itsura nito sa inaasahan niya, mukha siyang mas bata pa kaysa kay Halogen. Hindi man lang mukhang lola ang babaeng to, at kaswal pa nitong nabanggit na anak siya ni Paul. Sabi niya, ang bilis talaga ng panahon. Gulong-gulo naman ang isip ni Charon. Pero imposible yon, hindi ba? Tiningnan niya ito ng masama at tinanong kung bakit nakatayo lang siya roon, ng parang tuod. Sinabihan niya itong umupo ng paka-Indian seat sa tabi ni Leo. Sinabi ni Sabina na hindi niya inakalang makakarinig siya mula sa isang batang gaya niya na tatawagin siyang puting lobo. Ipinaliwanag ni Charon na mahilig siya sa kasaysayan. May nabasa raw siya tungkol sa babae sa isang libro, kaya napangiti ito, at sinabing kasing interesante nga siya, gaya ng hula ng kanyang kapatid. Nang tumayo ng tuwid si Charon para itanong kung ano ang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa kanya, sumagot ito na sabi ni Halo ay isa siyang tao na siguradong magugustuhan niya. At ngayong nakita na niya ito, naintindihan na niya kung bakit, ipinapaliwanag na sinabi ni Halo sa kanya na si Charon ay isang batang kailangang maglayag sa isang malawak na karagatan. Kailangan niya itong tulungan para balang araw ay mapagharian nito ang dagat. Tumayo siya at inanunsyo na oras na para magsimula. Gamit ang asul na mana, lumilikha at kumokontrol sila ng mga karagatan sa loob ng kanilang sariling katawan. Habang mas marami silang karagatang nakokontrol, lalo silang lumalakas. Kapag nakontrol na nila ang 8 na karagatan, naabot na nila ang antas na 8 star. Ang yugto kung saan kaya niyang kontrolin ang 8 karagatang ito bilang isang higanteng dagat, ay ang ikasiyam na bituin. Sa buong kontinente, 3 lang ang nakarating sa antas na ito, at sa buong imperyo, iisang tao lang ang nakagawa nito. Pero iginiit ni Tel na para ito sa ikabubuti ng pamilya. Pumayag din sa wakas ang nakatatanda na makita siya agad. Habang nakatingin sa bintana, naisip ni Tel na dumating na ang oras para pumili ng panig si Charon. Sabi ni Charon na lolo niya ito at kinumpirma naman niya, kaya mas lalong naging porsigido si Charon na maabot ang level ni Halo. Nararamdaman niya ang determinasyon mula sa bata at sinabing magiging masaya itong sanayin, kaya naman, nagpasya na siyang magsimula. Kailangan niyang hayaang dumaloy ang mana sa mga daanang binuksan ng ritual at tandaan na ang kapangyarihan ng dagat ay hindi dapat kontrolin, kundi tanggapin. Dito na niya sinimulang maramdaman ang sarili niyang mana. Pakiramdam niya ay para itong nagngangalit na mga alon na kailangan niyang pakalmahin. Sinimulan niya itong ituon mula sa kanyang puso. Ibang-iba siya kay Leo, pagdating sa dami ng mana na inilalabas niya. Napansin niya ito at napaisip. Kung mana nga ba ito ng isang batang katatapos lang ng ritual ng paggising? Kasi kahit si Leo na tinuruan na ng teknik ng dominasyon sa nakalipas na 2 taon, ay nagsisimula palang maabot ang level ng pangalawang bituin. Gumagawa na si Charon ng sarili niyang daan para sa kanyang mana, kahit hindi pa niya itinuturo kung paano ito gawin. Sabi ni Charon, parang pinupunit ang katawan niya sa sobrang sakit, kaya itinigil muna niya ang kanyang pagsasanay. Napaisip siya kung nararamdaman ba nito ang tensyon, at sinabing mabuti na lang at kaya nitong kontrolin ang sarili niyang bilis. Tumingin siya at napansing nawawalan na ng kontrol si Leo, kaya sinabihan niya itong huwag piliting manipulahin ang kanyang mana.
Humingi siya ng tawad, at sinabi naman ng babae na masyado siyang nakatutok kay Charon kaya nakalimutan niyang mga bata pa pala sila. Kahit na nagising na ang kanilang mana, nagtataka pa rin siya kung bakit sobrang gulo ng buhok nito. Kaya naman kailangan niyang magpaka-adult para pigilan silang masaktan habang nag-eensayo. Kahangahangang nagawa niyang huminto sa sarili niyang limitasyon para hindi mabugbog ng husto ang katawan niya. Sa murang edad, ang pagkakaroon ng ganoong klaseng kontrol sa kabila ng kanyang hangarin ay nagpapakita lang kung gaano siya katalino. Mukhang hindi na niya kailangang magsilbing gabay para sa bata. Lumapit siya at tinawag ito. Sa loob ng 3 taon, titiyakin niya ang kaligtasan nito at dapat na lang itong mag-focus sa kailangan niyang lakas. Sumagot siya ng sige. Ngayon naman, oras na para sa praktikal na pagsasanay, kaya pumunta na siya doon. Nagpunta siya kung nasaan ang iba pang mga apprentice at kung saan nag-eensayo rin ang fantasy clan. Ang instruktor naman ay, lumingon siya nang makita si Leo at Sharon na pumasok. Tinanong ni Leo kung seryoso ba siyang gagamitin ang espadang yon para sa training. Sagot naman ni Charon, syempre, dahil sabi ng lahat, nakakatakot daw ang aura nito. Hindi man lang niya pwedeng ilabas yon sa kaluban. Pero sabi ni Leo, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkatapos, ang instructor naman ay, binati sila at tumingin sa kaniya si Charon. Nagpakilala ang lalaki at sinabing siya ang bahala. Sa training niya sa espada ngayong araw. Siya ang commander ng Sea Wolf Knights at ang pangalan niya ay Zira Wintergar. Sabi ni Haron, ikinatutuwa niyang makilala ito, pero sa isang tingin pa lang, alam na niyang nasa 8-star level na ito. Sabi ni Zira, baka magmukhang bastos ito, pero hindi niya sila tatawagin niyang master. O kung ano paman, hanggat hindi sila nagpapakitang gilas. Sabi ni Charon, wag daw itong alalahanin dahil, mas komportable siya sa ganoon dahil hindi naman siya sanay sa titulong yon. Alam na alam niya na isa itong pagsubok sa tradisyon ng pamilya ang makuha ang respeto ng mga Blue Wolves gamit ang kakayahan, sabi ni Zira, ito ay isang interesanteng reaksyon dahil para sa nakararami, kawalan ito ng respeto. Hindi naiiba si Leo, at nagtataka na lang siya kung bakit parang siya pa ang nadadamay. Tinitigan siya ni Charon, tumawa, at sinabing wala namang bearing yon dahil luluhod din ang lahat sa harap niya. Sabi naman ni Zira, sa wakas ay may dumating na ring tagapagmana na matino ang pag-iisip. Pero lumingon siya sa bida natin na mukhang nananakot ang tingin. Agad namang nagbago ang isip ni Zira, iniisip na. Baka may dumating na mas malala pa sa walang kwentang si Leo. Nag-iba ang eksena at lumipas ang 3 taon. Nagpapahinga si Alo habang nakikipag-inuman sa kapatid niya, panay ang puri nito sa koleksyon ng alak ng kuya niya na talagang dekalidad daw. Tuwang-tuwa si Alo sa papuri at sinabing, oo nga, pero baka naman. Pwede mong tigilan ang pag-ubos sa reserba ko. Dito na nagpasabog si Sabina, tinawag niyang halimaw si Charon. Pagkatapos ng 3 taong pagtuturo sa mga anak nito. Nang marinig yon, naging sentimental si Alo at tinanong kung ano ang tingin niya sa bata matapos itong obserbahan ng matagal. Binitawan ni Sabina ang katotohanan, halimaw daw talaga si Charon. Agad namang nag-react si Alo, na parang, anong sabi mo? Tinatawag mong halimaw ang apo ko. Pero lalo pang dinagdagan ni Sabina, at sinabing kahit ang tawaging henyo ay isang insulto na para sa kaniya ngayon. Pagkatapos, bumaling si Alo kay Zira. Hoy, pare, kampihan mo naman ako. Pero si Zira, parang sinasabi na, hindi, tama siya. Matapos ang 3 taon na pagbabantay sa batang to, kailangan kong sumang-ayon sa kaniya. Sinimulan niyang isa-isahin ang lahat ng nakakamanghang katangian ni Charon, ang lakas ng katawan, talento, ugali, pati na ang mindset niya sa training, bago binitawan ang huling hirit. Mas magaling pa raw si Charon kay Hugo, ang unang dakilang tagapagmana na itinuturing ng lahat na pinakamahusay na henyo, parang nag-short circuit ang utak ni Alo. Kumbaga, parang ang reaksyon niya ay, sandali, sinasabi mo bang kapantay niya si Hugo? Ang lalaking itinuturing na pinakamahusay sa buong imperyo. Tumango lang si Zira, na parang nagsasabing, oo, yun na nga ang ibig kong sabihin. Naging seryoso si Sabina at sinabing magdudulot ito ng malaking problema sa pamilya kung hindi nila ito mapapamahalaan ng maayos. Naguluhan si Alo, kaya ipinaliwanag niya na kailangan nilang pag-isipan kung ano ang magiging epekto ng pag-iral ni Charon sa linya ng tagapagmana. Kumbaga, anong mangyayari kapag nalaman na ng lahat ang talento ni Charon? Maiisip ng mga tito niya na nalalampasan na ng pamangkin nila ang sarili nilang mga anak. Sinubukan ni Alo na ipagtanggol ang mga anak niya, at tinanong kung seryoso ba siyang ituturing ng mga ito na banta ang sarili nilang pamangkin. Pero hindi sumang-ayon si Sabina. Binigyang diin niya na siyempre, kontrolado pa ni Alo ang lahat sa ngayon. Pero kapag kumalat na ang balita tungkol sa hindi kapani-paniyagang talento ni Charon sa buong imperyo, mabilis na magiging komplikado ang lahat. Napagtanto ni Alo na tama siya. Pagkatapos, nalungkot si Sabina at tinanong si Alo kung ito na ba ang katapusan ng kanilang pamilya dahil nabasag na ang Oathstone. Bukod pa roon, dumarami na ang mga magic beast na nanggagaling sa kabilang panig ng North Sea. Dahil sa lahat ng ito,
Malinaw na baka mapahamak ang pamilya nila. Pero sinabihan siya ni Alo na huwag nang isipin yon dahil ang taong nakabasag ng bato ay nakatadhanang magtayo ng bago, gaya ng ginawa ng kanilang ninuno noong unang panahon. Gulat si Sabina na parang, teka lang. Ngayon ko lang narinig yan. Propesiya ba yan? Na ang head lang ng pamilya ang nakakaalam? Kinumpirma ito ni Alo at sinabing malapit na ang oras ng alyansa. Napabuntong hininga si Sabina nang mapagtantong ang bunso nilang paborito ay papasanin ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat at tinanong kung kailan balak ni Alo na sabihin ang lahat kay Charon. Sabi ni Alo, gagawin niya ito sa tamang panahon. Nagbago ang eksena at binabasa ng nanay niya ang sulat mula sa bida natin. Nagsimula ito sa karaniwang paraan. Tinatanong niya kung kumusta na ang kanyang mga magulang at humihingi ng paumanhin dahil hindi siya makabisita dahil sa walang tigil niyang training. Sabi niya sa kaniyang, Tatay, magsuot po kayo ng makapal dahil parating na ang taglamig. Alam kasi niyang madaling sipunin ang tatay niya. Pagkatapos, binanggit niya. Nang baliwala lang na master na niya ang kontrol sa mana sa antas na 4 na bituin, pati na rin ang ika-4 na anyo ng sining ng pag-iespada ng Haran. Sinabi niyang maayos ang pakikitungo niya sa mga kasama niya at inaalagaan niya si Leo, pero heto na ang totoong dahilan ng sulat. Ubus na ang pera niya at kailangan niya ng dagdag na baon. Balik tayo sa tatay niyang si Pal, tawa ng tawa ang matanda. Tinatanong si Henrich kung natatandaan pa ba nito kung gaano siya na-stress noong ipinadala niya si Charon sa kuta 3 taon na ang nakakalipas. Pero ngayon, namumukadkad na ang bata. Binanggit ni Henrich na hindi na. Tumatahimik ang kuta dahil sa presensya ni Charon. Sabi ni Pal, lagi niyang pinapaalalahanan ang bata na huwag masyadong magpakitang gilas, pero humirit si Henrich ng isang matalinghagang linya tungkol sa isang hiyas na nagniningning kahit nakatago pa ito. Pagkatapos, naging seryoso na ang usapan. Nagbabala si Henrich na nagbabago na ang sitwasyon at hindi na nila maitatago ang kakayahan ni Haron ng matagal. Malamang ay bibigyan na siya ng totoong misyon sa lalong madaling panahon. Nag-aalala si Pal dahil ang dalawang nakatatandang kapatid nito ay tiyak na hindi matutuwa sa pag-asenso ni Charon. Pero pinanatag siya ni Henrich at sinabing paboritong-paborito ni Tita Sabina si Charon. Dahil sa proteksyon niya, walang magagawa ang mga kapatid niya. Nakahinga ng maluwag si Pal, at sinabing laging binabanggit ni Charon sa bawat sulat kung gaano siya kahalaga kay Sabina, pero masarap pa ring marinig ang kumpirmasyong ito. Idinagdag pa ni Henrich na noon pa man ay may malambot na puso na si Sabina para kay Pal, kaya nagbiro si Pal na baka yung perang padala nito buwan-buwan ang nakakatulong sa kanya. Pero muling nag-alala si Pal dahil nabalitaan niyang aalis na raw si Sabina sa kuta sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Henrich, huwag siyang mag-alala dahil naging malapit na si Charon sa mga kabalyero sa kuta. Binigyan pa nga nila siya ng palayaw. Na tila ba napaka-importante para sa kanila. Sumagot si Pal na narinig na niya iyon. Tinatawag nila siyang, ang batang asong ulol ng kuta ng Dagat Azur. Lilipat ang eksena sa isang pagsasanay kung saan makikita nating winawasak ni Charon ang espada ng isang kabalyero habang naglalaban. Nandoon ang kabalyerong si Hans, na parang nagsasabing, pare, tama na, talo na ako. Tinanong niya, paano mo? Nagawang sanggain ang espada ko at tanggapin ang atake. Pero itong bida natin, minaliit lang siya at sinabing mahina siya, na ang isang matandang lalaki ay hindi dapat ganoon kadaling talunin, at ang mga kalamnan daw ni Hans ay pang-display lang. Nang marinig iyon, nagulat si Hans dahil wala pang nakapagsabi sa kanya na mahina siya o dekorasyon lang ang mga muscle niya. Pero si Charon, diretsahan lang kung magsalita. Inamin ni Hans na nagiging imposible ng labanan si Haron ng walang mahika, at hindi naman. Ito ganoon kalala noong nakaraang taon. Nabanggit niya na baka ipadala na si Charon sa isang misyon, marahil sa rehiyon ng Granary sa Kanluran, kung saan madalas lumilitaw ang mga mahiwagang halimaw. Agad na lumingon si Haron kay Leo at tinanong kung narinig ba niya iyon. Sabi ni Leo, ayaw niyang makasama sa misyon si Haron. Sinabihan siya ng lalaking kasama niya sa pagsasanay na mag-focus sa sarili nilang laban. Humingi ng paumanhin si Leo, pero sinabing, kahit papaano, ang pagtapos ng isang misyon ay magbibigay ng karangalan sa mga magulang niya. Balik tayo kina Pal at Henrich. Sabi ni Pal na ang totoong dahilan kung bakit niya pinatawag si Henrich ay hindi tungkol sa mga sulat. May iba pa. Pinakitaan niya si Henrich ng isang bagay na nahanap ng mga inspektor sa karwahe ng isang mangangalakal mula sa barony ng Belly. Sinuri ito ni Henrich, at nagtanong kung tama ba ang hinala niya. Tumango si Pal at sinabing, oo, droga nga yan. Kaya naman kailangan niyang paimbestigahan kay Henrich ang barony ng Belly. Nagbago ang eksena at may nakitang isang lalaking bumaba sa tren at nagtatanong kung ito ba ang kuta ng Dagat Azur? Dumako naman tayo sa ating bida na si Charon na kasalukuyang ninanakawan ang imbakan ng alak ni Zira, at wala man lang siyang nararamdamang pagsisisi. Iniisip niyang hindi dahil nakakulong siya sa
Katawan ng isang bata ay nakalimutan na niya ang lasa ng masarap na alak. Isa pa, hindi nakakasawa ang kaba habang ninanakawan si Zira. Bigla niyang napansin ng dalawang taong hindi pa niya nakikita noon. May isang lalaking nagtatanong sa mayordomo kung totoo bang wala ang duka dahil mayroon daw siyang mahalagang lakad. Kinumpirma ng mayordomo na umalis ang duka para humalik sa paa ng hari. Sa kabisera. Kaya ang commander ng mga kabalyero muna ang namamahala sa ngayon. Tinawag sila ni Charon, at ang mayordomo ay napatalon sa gulat nang makita siya roon. Nagtanong si Charon kung bakit sila naparito ng ganitong oras. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Baron Ron ng pamilyang Bella at sinabing mayroon siyang mahalagang hiling. Tinitigan siya ni Charon habang nagsimulang magsalita ng mahaba si Ron tungkol sa pagiging anak ni Charon ng pangatlong prinsipe na tinanggal sa linya ng pagmamana. Sinabi niyang kabaliktaran ng kanyang ama na paaga ang paggising ng mahika ni Charon at nagsasanay ito sa pangunahing mansyon. Ginagawa niya ang formal na pagpapakilalang ito. Habang si Charon ay nakatayo lang doon, hawak-hawak ang ninakaw niyang bote ng alak, pinutol ni Charon ang mabulaklak na salita at sinabing, pakikinggan niya ito. Iminungkahi ng mayordomo na ipadala na lang siya sa commander ng mga kabalyero, pero si Ron ay matigas. Hindi makaget over si Ran kung bakit naglalabas ng alak ang batang ito. Ipinaliwanag ni Charon na karaniwan, ay dapat idinaan sa middleman ang ganitong mga usapan. Pero dahil personal na pumunta si Ran, ibig sabihin ay seryoso ito, at natural lang na harapin siya ng direkta ng isang noble. Sabi ng butler, sasabihan niya si Zira. Sagot naman ni Charon, sige, gawin mo yan. Sa isip ni Ran, bilib siya sa politikal na galing ng batang ito, pero talagang nakakadistract yung bote ng alak. Iniisip niya kung normal lang ba sa pamilyang ito na uminom ang isang batang 12 taon ang gulang. Diretsong nagtanong si Haron, kung ang problema ba ay ang grupo ng mga bandido na nagcamp sa mga bundok sa silangan ng baroni nila. Kinumpirma ito ni Ran. Inisa-isa ni Charon ang mga detalye. Simula nang dumating ang mga tarantado na iyon, bumaha ang droga sa kalsada, at ang mga ordinaryong tao ay dinudukot at ibinibenta bilang mga alipin. Inamin ni Ran na nakakahiya ito, pero puro baog na lupa lang ang baroni nila, at walang kahit anong espesyal na produkto. Isang taon na silang walang matinong hukbo, kaya naman wala silang nagawa. Hindi na nakatiis ang tatay niya at sumugod kasama ang iilang sundalong natitira sa kanila, pero ang nangyari ay gaya lang ng inaasahan nyo. Namassacre sila. Ngayon, nakaratay sa kama ang tatay niya dahil sa laban. Sinisisi niya ang sarili niya. Para sa tatay niya at sa mga taong nagdurusa dahil sa kanyang kahinaan. Ibinaba ni Charon ang bote at sinabing ang mga basurang yun ay dapat lang tadtarin, pero may mali eh. Kahit mahina ang army nila, ang mga ordinaryong bandido ay hindi dapat nananalo laban sa isang tunay na hukbo. Sabi ni Ran, hindi pa ito sigurado, pero hinala niya. Ay may mga takas na sundalo galing sa kaharian sa timog na kasalukuyang may giyera ang nakihalo sa kanila. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Charon. Mula nang mapatalsik ang masamang emperador na iyon, ang lumiit na hukbong imperial ay nakatutok na lahat sa timog. Dahil sa giyera, wala nang natirang tulong para sa Hilaga. Kaya naman, naging magulo ang kaayusan doon. May punto ang teorya tungkol sa mga takas na sundalo. Pagkatapos ay nag-iba siya ng usapan at tinanong si Ran kung gusto nito ng isang baso. Dahil naging mabigat ang kapaligiran, tumawa siya at ipinaliwanag na ang baroni ni Ran ay katabilang ng teritoryo ng tatay niya. Sa posisyon niya, hindi niya ito pwedeng baliwalain. Kung maaari, gusto niyang tumulong ng personal. Nagpasalamat si Ran, pero iniisip niya sa sarili kung ayos lang ba talagang uminom ng alak na bigay ng isang bata. Sabi ni Charon na ang alak na ito ay ninakaw lang sa koleksyon ni Zira, kaya dapat ay manatili itong sikreto. Sinabi ni Ran na si Zira ay commander pa naman ng mga knight. At sa mismong sandaling yon, pumasok si Zira at sinabing akala niya ay nagkasundo na silang ititigil na ni Haron ang pakikialam sa alak niya. Muntik nang atakihin sa puso si Ran, humingi ng paumanhin si Zira dahil sa pagiging bastos, at sinabing hindi alam ng batang baron ang sitwasyon nila kaya hindi siya dapat mag-alala. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga bandidong nanggugulo sa barony. Kinumpirma ni Ran na kaya siya pumunta sa fortress ay para makita kung makakatulong ang mga knight. Sumang-ayon si Zira na urgent ito at tawa ng tawa si Haron. Sinabihan siya ni Zira na hindi maganda ang alak sa edad niya at inagaw ang baso sa mga kamay niya. Nagreklamo si Charon at binabawi ang alak niya. Humingi ng paumanhin si Zira kay Ran sa eksenang nakita nito. Sabi naman ni Ran ay wala yun. Naging seryoso ulit si Zira. At sinabing dahil lumapit sa kanila si Ran, hindi sila magbubulag-bulagan habang ang isang lumang kakampi ay nahihirapan. Gumaan ang loob ni Ran, sinabi ni Zira na mag-oorganisa na sila agad ng pagpapadala ng mga sundalo kaya hindi na siya dapat mag-alala. Naisip ni Ran na sa wakas ay makakapagdala na siya ng magandang balita sa mga tao niya. Sabi ni Charon, gusto niyang sumama. Mariing tumanggi si Zira.
Sanay ang mga kalaban at hindi nila alam kung anong klaseng mga eksperto ang nagtatago sa grupo nila. Napaisip si Ran kung seryoso ba talaga ang batang ito noong sinabi niyang gusto niyang tumulong. Sa bagay, nag-iensayo naman siya sa bahay. Mukhang 12 taon lang ang edad niya. Inamin ni Zira na sa loob lang ng 3 taon, na itaas ni Charon ang kanyang magic. Sa level ng 4 na bituin at naabot ang ika-4 na anyo ng kanilang swordsmanship style, pero iba ang totoong labanan. Sumagot si Charon na ang sobrang pag-aalaga ay hindi maganda para sa kanya, mas pipiliin pa niyang ipadala siya sa kanluran. Dahil mas mabuti na ang panganib na nakikita kaysa sa panganib na hindi nakikita, sabi ni Zera, wala siyang balak na payagan si Charon. Ayaw niyang isapalaran ang bata laban sa mga kalaban na hindi nila alam ang dami, lakas, o kinaroroonan. Ngumiti si Charon at sinabing bibigyan niya si Zira ng isang offer na hindi nito matatanggihan. Napaisip si Naran at Zira kung ano yon. Napunta ang eksena kay Coconut Head na nagtatanong kung bakit siya nandoon. Excited si Charon at sinabing ang galing nito. Dahil ito ang unang misyon nila. Galit na galit si Zira nang ma-realize na naisahan siya. Hindi siya makapaniwala. Naidinamay ni Charon si Sabina sa kuwentong ito. Ngumiti lang si Sabina at sinabing ang cute nilang dalawa. Inamin ni Zira na baka nga magandang bagay ito dahil may maaasahang guardian na kasama nila. Na-excite din siya noong unang misyon niya noon. Naalala niya tuloy ang sarili niyang simula. Sinasabing kung tinanggap ni Charon ang kondisyon na dapat sumama rin si Leo, ibig sabihin lang nito ay kontento siya sa naging pagsasanay nito. Hindi makapaniwala si Ron na nandito ang maalamat na si Louve Blanche, pero nag-aalala pa rin siya dahil puro mga bata lang ang kasama nila. Kapag may nangyaring masama sa apo ng Duke, ang pamilya niya ang mananagot. Sabi naman ni Zira sa kanya, mag-relax lang siya. Hindi mangyayari ang mga kinatatakutan niya. Tinanong ni Ron kung ganoon ba kahalata ang kaba niya, at sumagot si Zira na hanggat nandyan si Sabina, walang mangyayaring masama sa dalawang yon. Tapos, biglang nagpasabog ng balita si Sabina. Maliban na lang kung mamamatay na ang mga bata, wala siyang balak makialam sa laban. Nanlumo sina Leo at Ron sa narinig. Sabi ni Zira, alam niyang malaki ang tiwala ni Sabina sa galing nila, pero lintik naman, ang hirap niyan. Sabi niya, alam niyang higit pa rito ang dahilan. May rason kung bakit hindi siya pwedeng magpakita sa harap ng lahat. Sabi ni Ron na naiintindihan niya, at kung desisyon niya yon, tatanggapin niya. Nagsignal na ang tren na aalis na ito. Sabi ni Sabina, tapos na ang oras. Mukhang kawawa si Leo. Gulo-gulo na ang buhok niya at talagang nanginginig na siya sa takot. Sabi ni Sabina, normal lang ang kabahan, pero dapat niya itong ituring na pagkakataon para ipakita ang bunga ng 3 taon niyang paghihirap. Pagkakataon na ito para makilala siya bilang miyembro ng mga Blue Wolf. Sumang-ayon naman ang bata sa kanya. Tinanong ni Charon kung kailangan pa ba nito ng magtutulak sa kanya, pinatahimik siya ni Leo at agad na sumakay sa tren. Sabi ni Charon na kailangan na nilang hanapin ang pwesto nila. Naisip ni Leo na alam niyang darating ang araw na kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pero hindi niya inasahan na ganito kaaga mangyayari yon. Kaya pagkatapos ng ilang oras na biyahe sa tren, syempre, nagsimula ng magkwentuhan ang mga tao. Ibinunyag ni Sabina na kumpidensyal ang lahat, pati na ang pagpunta niya sa lungsod ng mga Azure ay sikreto lang. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magpakita sa publiko. Sa sandaling malaman nilang nandito siya, siguradong magtatakbuhan ang mga bandido na parang mga ipis. Ayaw na ayaw ni Ron na mangyari yon. Sang-ayon siya, pero napapaisip pa rin, ipaubaya ang buong misyong ito sa dalawang bata. Ang isa nga, parang hindi man lang alam ang salitang kaba. Dapat sana ay unang misyon pa lang niya ito, habang ang isa naman ay mukhang hindi pa handa para sa ganito kalaking responsibilidad. Inisip ni Leo ang nanay niya at ang mga mahal niya sa buhay. Hindi ko akalaing maiinggit ako sa pangalawang anak na yon, pero swerte ang hayop na to. Naalala niya noong tinatanong siya nito kung paano niya nakakasundo ang lalaking yon. Si Heron? Kung nakalimutan na niya ang nangyari 3 taon na ang nakalipas, kailangan niyang tandaan na hindi niya kaibigan si Heron. Karibal niya ito. Pinahiya siya ni Charon at dinumihan ang reputasyon ng kanyang ama. Pero eto si Leo, nakikipagbiruan pa rin sa kanya na parang walang nangyari. Tinanong tuloy siya nito kung may utak ba siya sa ulo. Kung may dila siya, dapat sumagot siya. Sabi ni Leo, pasensya na pero hindi sila magkaribal. Kahit ang kuya niyang si Hugo, na tinatawag nilang henyo, ay hindi nakaabot ng 3 bituin bago mag-14 na taon. Naabot yon ni Charon noong 13 pa lang siya. Samantalang si Leo, ngayong taon lang naka-3 bituin na yung 15 na siya. Siguradong nakikita niya ang pagkakaiba. Baka hanggang pangarap na lang na maabot si Charon, pero hinding-hindi niya ito magiging kapantay. Pinagsabihan siya nito na isantabi ang pagiging insecure. Sabi naman niya, hindi ganoon yon. Ang presensya ni Charon ang nagsisilbing lakas niya para magsipag pa at magpatuloy sa buhay. Sabi niya, kitang-kita sa mga mata nito na bulag siya sa katotohanan, nakatingin siya sa puno pero hindi niya nakikita ang buong gubat. Ginising siya ni Sabina mula sa kanyang malalim na pag-iisip at tinanong kung ganun ba kahirap kumalma. Inamin naman niyang oo.
Sabi nito ay naiintindihan niya dahil unang misyon pa lang naman niya ito, sabay tanong kung kaya ba niyang pumatay ng tao. Si Charon yung tipo ng bata na ilalaglag si Leo para lang iligtas ang sarili niyang balat, pero alam niyang iba si Leo. Hindi na niya kailangang mag-alinlangan sa sarili niya, mas alam niya kaysa kanino man kung gaano katindi ang pinagdaanan nito sa nakalipas na 3 taon. Sa bagay, siya naman kasi ang nag-ensayo rito. Sabi ni Leo na tama siya, at tinawag siyang master. Sabi naman nito, magandang pakinggan yon. May 20 minuto pa sila bago makarating sa teritoryo. Tinapik niya ang ulo nito, tumayo, at sinabing tawagin siyang master. Gusto niyang tawagin siyang ganoon sa buong tagal ng misyong ito. Noong nakitang paalis na siya, tinanong ni Ron kung saan siya pupunta. Sabi niya, oras na magpakita siya sa istasyon, agad nakakalat ang balita, kaya kailangan na niyang umalis bago pa sila makarating doon. Sinabi ni Ron na tumatakbo pa ang tren. Pinagsabihan naman siya nito na tawagin siyang Lady Sabina. Hindi na niya pinansin ang sinabi nito, at tiniyak na babantayan niya ang mga kumag na ito kaya hindi na ito kailangang mag-alala. Tsaka, kahit may mangyari pa sa kanila, hindi nila sisisihin ang lalaki pati ang pamilya nito. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang tumalon mula sa tren. Nang makita yon, tumawa ang ating bida, at sinabing talagang napakatapang pa rin ito. Napaisip ni Naron at Leo kung bakit ba naman ganyan ang lahat sa pamilya Reston. Samantala, nakatuon ang paningin sa isang matandang lalaki na umuubo. Ang tatay pala yun ni Ron na nagsasabing hindi mabuti ang pakiramdam niya, at sana raw ay mapatawad siya ng mga ito. Nakaupo lang niyang tinanggap ang mga batang lobo ng Reston. Sabi ni Karen na huwag na itong pag-usapan at tinanong kung kumusta na ang kaniyang mga sugat. Sinabi ng baron na ligtas na siya sa panganib at nagpapasalamat siya sa kanilang pag-aalala. Binanggit niya na hindi niya. Alam kong natatandaan pa ni Karen, pero nagkita na sila kasama ang tatay nito 10 taon na ang nakalilipas. Sabi niya, lumaki raw si Karen. Nang napakahusay. Sinabihan siya ni Karen na magsalita ng kaswal lang dahil hindi siya sanay sa formal na etiketa. Nailang siya rito. Iminungkahi naman ni Ren na tawagin man lang siyang batang Panginoon, pero iginiit ni Karen na mas komportable siya sa ganoon. Sinabi ng baron na kung nasa unang misyon pa lang si Karen, pero naabot na ang ika-4 na bituin sa murang edad, talagang kahanga-hanga ito. Gayunpaman, binanggit ni Karen ang 3 bituin ng pinsan niyang si Leo. Nagtaka naman si Leo kung bakit pati siya ay nadamay sa ligaw na bala. Nagulat si Karen na alam ng baron ang mga bagay na ito kahit hindi naman siya isang mandirigma. Sabi ng baron, kahit hindi siya sundalo, ang katotohanan si Karen ang ipinadala ay nangangahulugang mataas ang tingin sa kaniya, kaya naman nag-aalangan siyang ipaubaya ang ganito kadelikadong gawain sa mga batang may magandang kinabukasan. Sabi ni Karen, naiintindihan niya ang kaniyang pag-aalala, pero kung mabibigo sila sa misyon, mababahiran ang dangal ng mga asul na lobo. Wala silang balak na mabigo. Tinanong niya si Leo kung sang-ayon ito, at sinabing tatapusin nila ito ng walang palya. Tumawa ang baron, at nagpasalamat bago muling inubo ng malakas. Tinanong ni Ren kung maayos lang siya. Sabi ni Karen, mukhang kailangan niya ng pahinga kaya dapat na silang umalis. Sinabi ng baron na ipinagkakatiwala niya sa kanila ang misyong ito. Inihanda na ang gabay, sundan niyo na lang siya. Paglabas nila, tinawag siya ni Leo. Tinanong ni Karen kung napapagod na ba siya agad. Sabi ni Leo, hindi iyon, pero gusto niyang malaman kung mapagkakatiwalaan ba ang tinatawag nilang herbularyo. Kahit pa magaling itong lokal na gabay, walang kasiguraduhan na hindi ito kasabwat ng mga bandido. Tinanong siya ni Karen kung ginagamit na ba niya ang utak niya sa wakas, at kinumpirmang siguradong bahagi ng grupo ang lalaking iyon. Nagtanong si Leo kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Karen na dahil ito sa usapan nila ni Ren pagkarating nila sa istasyon. Tinanong niya kung paano balak mahanap ang kuta ng mga bandido at malungkot na sumagot si Ren na wala silang ibang opsyon kundi gamitin ang isang taksil mula sa kanilang teritoryo. Akala ni Karen ay matalinong paraan ito, kahit na may duda pa rin si Leo, at tinatanong kung bakit. Hindi ito sinabi sa kaniya agad. Sabi ni Karen, dahil masyadong tensyonado si Leo buong araw. Inisip ni Leo na sadyang makikipagsabwatan si Karen sa isang taksil. Napakatuso talaga niya. Sagot ni Karen, eksakto. Ang katotohanang hindi. Naparusahan ang taong iyon sa loob ng mahabang panahon ang nagpapatunay nito. Pero pinapakita rin ito kung gaano na sila kadesperado. Kaya nandito tayo. Habang nangyayari ito, ang mga anak ng mga maharlika na naglalakbay sa mga lupain ay papunta na sa isang karatig na ari-arian. Perpektong plano. Mukhang mabitag na sila. Lumingon ang herbularyo habang nasa likuran niya ang mga bandido, at sinabing ayos na ang lahat at may dinagdag siyang kaunti, gaya ng pangako, dahil mga maharlika ang mga ito. Sinabi ng kalbo, na mukhang hindi basta-basta susuko ang mga batang amo na ito, pero handa na ang ating bida para sa kaunting gulo. Kaya naman, agad niyang binunot ang kanyang espada, at tinawag na mga pesteng insekto ang mga tarantadong iyon, tinatanong kung paano sila nangahas na magkalat ng droga sa teritoryo ng tatay niya.
Bumalik tayo sa baroniya ng Belly at ang baron ay ubo pa rin ng ubo na parang luluwa na ang baga. Agad na naging nag-aalalang anak si Ren at tinanong kung maayos lang ba ito. Sumagot ang tatay niya, oo, ayos lang ako, pero pre, literal na dugo na ang inuubo mo. Hindi ka. Ayos lang. Inabutan siya ni Ren ng tubig na parang kaya nitong ayusin ang mga taon ng pagpapabaya sa kanyang kalusugan at nagpasalamat. Ang baron. Pagkatapos ay naupo lang doon si Ren na sobrang nag-aalala, tinatanong kung makakaya ba ng dalawang batang iyon. Nagsimulang. Magpaliwanag ang tatay niya na ang pagpapadala ng dalawang bata sa teritoryo ng mga bandido nang walang impormasyon ay paraan lang ng mga nakatataas para sabihin, oo, alam naming taga-arta ng mga batang ito. Binanggit niya na ang batang si Karen. Lalo na ay nagpapaalala sa kaniya sa batang duke, hindi lang sa hitsura kundi pati sa mayabang na kumpiyansa at relax na ugali nito. Kumbaga, parang sinasabi niyang, huwag kang mag-alala, kakayanin nila. Tumango na lang siya, siguro nag-aalala pa rin pero wala na siyang magagawa. Balik sa kagubatan at Diyos ko, isa itong paliguan ng dugo. Nandoon si Karen, pinapatay ang mga bandido sa bilis ng kidlat, may mga pugot na ulo sa kaliwat kanan. Nakatayo lang si Leo habang pinapanood ang 13 taong gulang na batang ito na gumagawa ng masaker at naisip niyang, oo, ang batang ito ay isang tunay na halimaw. Kahit ang mga bandido ay nanginginig sa takot. Ang isa sa kanila ay humarap sa pinuno. Sabi niya, pre, hindi ito ordinaryong mga bata. Kailangan na nating tumakas at balaan ang pangunahing pangkat, pero ang ego ng pinuno ay masyadong marupok para doon. Sumugod ang lalaki habang sumisigaw na hindi siya magpapabastos sa paslit na ito. Sabi niya, iapakita ko sa kaniya kung sino ako, habang tumatalon sa hangin at inilalabas ang kaniyang aura. Kahit man lang. Kumurap ay hindi ginawa ni Karen. Walang pakialam niyang iwinasiwas ang kaniyang espada paharap, nagrereklamo na masyadong maingay ang taong ito na sobrang naasar siya kaya hinati niya agad sa dalawa ang pinuno. Napaluhod ang mokong, siguro ay pinagsisisihan na ang lahat ng maling desisyon niya sa buhay. Tulala lang si Leo. Napaisip siya, kailan ko ba nailabas ang espada ko? Samantala, pinupunasan naman ni Charon ang dugo sa kanyang espada, asar na asar dahil nadumihan ang damit niya. Ibinalik ni Leo ang espada niya sa kaluban, iniisip na sobrang tindi ng aura ni Haron na tipong. Baka naglaslas na ang lalamunan niya nang hindi man lang niya namamalayan. Agad namang nagtaas ng kamay ang mga natitirang bandido. Sa ere at sumisigaw ng, suko na kami. Maawa kayo. Tinanong ni Charon ang pangalan ng isa sa kanila at sumagot ang lalaki na ang pangalan niya ay Yura. Tinanong siya ni Sharon kung may dala siyang lubid. Umuo si Yura kaya pinadala ito sa kanya ni Sharon. Litong-lito na talaga si Leo. Wala siyang maintindihan sa mga nangyayari. Maya-maya lang, pareho nang nakatali ang mga kamay ni na Charon at Leo, at si Leo naman ay parang nagrereklamo, pare, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Naiintindihan niyang kailangan nilang magkunwaring huli, pero ang ipabitbit ang kanilang mga sandata sa mga bandido. Parang sobra naman yata iyon. Ipinaliwanag sa kanya ni Charon ang plano at ipinaalalang nagsisilbi silang pain para mahanap ang base ng mga ito. Kaya kailangan nilang gawing kapanipaniwala ang lahat. Ano na lang ang iisipin nila kung lilitaw tayo na dala ang mga armas natin? Sa ganitong paraan, mukhang totoo talagang nahuli tayo. Pagkatapos ay sinigawan niya si Yura at tinanong kung sila ba ay mga deserter o sundalong tumakas sa tungkulin. Inamin ni Yura na galing sila sa ika-9 na regiment, unang batalyon, 3 division ng infantry ng kaharian. Napaisip si Leo, patay tayo riyan. Galing sila sa Timog, kung saan kasalukuyang may digmaan. Tinanong ni Charon kung ilan sila. Sa grupo nila at ibinagsak ni Yura ang katotohanan, 130 lalaki, kasama na ang isang mage at 2 knight na escort. Nagulat si Charon tungkol sa mage, sabay sabi na ang 130 deserter ay talagang malala. Sigurado na si Yura ngayon, napagtanto niyang malaking pagkakamali ang pinasok niya. Akala niya ay mga ordinaryong anak lang sila ng mga noble, pero iyong asul na aura sa mga mata ni Charon kanina. Oo, ibig sabihin lang yon ay mga anak sila ng pamilyang Reston, ang mismong sentro ng mayamang imperyo, habang si Charon naman, iniisip pa rin ang tungkol sa mage, nagtataka kung bakit ang mga deserter ay maglalakbay ng ganito kalayo hanggang sa liblib na bahagi ng Hilaga. Ipinaliwanag ni Yura na simple lang ang dahilan. Pinangakuan sila ng kanilang commander ng sapat na pera para makapag-retire na at mamuhay ng maginhawa. Kaya sumunod ang lahat. Pero unti-unti nang binubuo ni Haron ang mga piraso ng puzzle. Bakit ang isang simpleng infantry commander ay may kasamang high-level mage? At bakit ang lahat ng mga lalaking ito ay magpapanggap na mga bandido para lang sa pera? May kung anong hindi tama. Sinabi ni Yura na malapit na sila at naisip ni Charon, siguro ay makikita ko rin ang sagot sa sarili kong mga mata. Nakating na sila sa kuta at ang mga lalaki sa tore ng bantay ay inusisa si Yura. Parang, hoy pare, totoo bang may dala kang mga bihag?
Nasaan ang iba? Bakit ikaw lang ang nagbibitbit ng mga armas nila? Gumawa ng kuwento si Yura na siya raw ang mag-isang tumalo sa mga batang ito. Huli niya raw ito, kaya huwag na huwag silang gagalawin ng kahit sino, habang ang ibang kasamahan naman nila ay hinahabol ang mga guwardiyang nakatakas. Kaya bilisan niyo at buksan ang pinto. Pinagtawanan naman siya ng isang lalaki, tinatanong kung excited na ba siyang makatanggap ng papuri mula sa boss. Sabi naman ng isa pa. Sa wakas naman, sinabihan sila ni Yura na manahimik na lang. Napansin ni Charon na para sa isang taong sumali sa grupo ng mga bandido, nakapagtatakang malambot ang loob ni Yura, at binanggit din niya ang kakaibang kapangyarihang nararamdaman niya kanina pa. Pinagpapawisan naman. Nang malapot si Yura habang nakatitig sa espada ni Charon, sabay sabi na kinikilabutan siya ng kakaiba. Kinumpirma ni Charon na kung pati ang espada niya ay nagre-react. Na rin, baka mas malala pa ito kaysa sa inaakala niya. Sinabihan siya ni Leo na tumingin, at nakita nila ang mga ibon na ipinako sa krus at nakapako. Sa kung saan-saan. Naging seryoso ang mukha ni Charon. Kung may mga alay na nakabitin ng ganyan, malinaw nas. Itim na mahika ang kinakaharap natin. At bigla na lang, ang simpleng pagsugod sa mga bandido ay naging usapin na ng isang masamang kulto. Sumasamba sa demonyo. Kaya heto si Charon, napagtatanto na talagang magkakagulo na rito, kaya agad niyang sinabihan si Yura na putulin ang mga lubid at ibalik na ang kanilang mga espada. At gaya ng inaasahan, sa mismong tamang oras, ang magic circle sa lupa ay biglang nagliwanag. Sinabihan ni Charon si Leo na ilabas na si Solfide ang pangalan ng kanyang espada, at humanda dahil tiyak na kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon. Napanganga naman si Leo, anong ibig mong sabihin, at biglang may mga kalansay na nagsimulang umahon mula sa lupa. Pagkakita niyon, napasigaw si Yura ng pagkalakas-lakas. Isang hukbo ng mga undead ang nabuo, at may isang lalaking nagsimulang sumigaw na ang mga bihag ay literal na nahulog sa kanilang bitag. Para raw itong biyaya mula sa mga Diyos o kung ano paman. Ang pinuno ng masayahing grupo ng mga psikopata ay binate sila habang napapalibutan ng mga archer, at tinawag silang mga mamahaling batang noble. Habang si Sharon naman ay tinitingnan ng maigi ang paligid, napapansing wala ang Black Sorcerer, iniisip na malamang ay nagtatago ito sa kung saan habang kumakanta ng mga demonyong playlist sa Spotify o kung ano pang kakatuwang gawain. Pagkatapos ay nagpakita si Charon ng matinding lakas. Hinablot si Yura at pinagbantaang lalaslasin ang lalamunan nito, sabay tanong kung ayos lang ba sa kanila iyon. Sobrang nagulantang si Yura at ang reaksyon naman ni Leo ay, pare, paanong tayo na ang nangho-hostage na yon? Akala ko ba dapat ay panindigan natin ang dangal ng pagiging noble? Tinitigan siya ng pinuno sandali, habang ang mga tauhan nito ay nakaposisyon na at nakaamba na ang mga pana, at nagtataka sila kung paano nagagawang kumuha ng hostage ng isang noble, samantalang dapat mas mahalaga sa kanila ang dangal kaysa sa anupaman. Binweltahan sila ni Charon ng, bakit hindi kami, kung ginagawa nyo naman. Samantala, si Yura naman ay nanginginig na sa takot. Sabi ng leader, nakakatuwa raw si Charon pero mali siya. Wala raw silbi ang isang hostage na walang kwenta, at si Yura raw ay talagang basura. Kaya bahala na raw si Charon kung anong gusto niyang gawin sa kanya. Nainis naman si Charon at sinabihan si Yura ng harapan na wala siyang silbi, kaya ayun, humagulgol ang higante. Nag-compute si Leo at napagtantong dehadong-dehado sila sa dami ng kalaban, kaya tinanong niya si Charon kung may plano ba talaga ito. Sumagot si Haron, syempre naman. Kailangan lang daw nilang patumbahin ang commander. Tapos, nagsimula na siyang maglabas ng kanyang aura. Nakilala ng commander ang kulay nito at napasabing, hindi maaari to. Sinabi naman ni Charon kay Leo na siya na ang bahala sa mga kalansay ng mag-isa. Habang siya naman ang lalaban sa commander, si Leo naman ay napareact ng, ano ka mo? At biglang naglabas si Sharon ng asul na mana. Para itong mga alon sa dagat na bumabalot sa kanya habang tumatalon siya mula sa lupa. Tinawag siya ni Leo nang biglang umatake ang isang kalansay. Napaharang si Leo habang sumisigaw, Sharon, ano ba talagang iniisip mo? Paano ko tatalunin ang lahat ng kalansay na to ng mag-isa?